Hello po! So for today's video ay tuturuan ko kayo kung paano mag-take ng order dito sa sitaw. So, ang pinaka-first po na gagawin natin ay i-open po ang ating sitaw application. Ayan po. So, pag na-open na po natin, punta po tayo sa account. Tapos pag nandito na po tayo sa account, i-click po natin yung orders. Tapos mapupunta na po tayo sa page na to. Diyan po sa taas makikita natin yung mga pending orders, shipping, delivered, at lahat-lahat po ng orders natin, pati overdue. Ngayon, since magte-take tayo ng order, pindutin natin yung pending. Tapos, ito na siya, lahat-lahat lalabas yung mga pending na mga orders. Gagawin natin ay pipiliin natin dyan ang kailangan nating i-pay at i-take delivery. So, isa-select lang po natin dyan. Depende po sa wallet balance natin. Kailangan po kasi ikasya yung laman ng ating wallet balance. Kung hindi naman po kasya, at yan lang yung budget nyo for the day, po pwede naman po napiliin nyo lang yung mga mas murang items na babayaran nyo. At ang mga natitira naman pong hindi na take ay mapupunta pa din po siya sa ating pending. Ngayon, pag nakapili na po tayo ng ipaprocess natin ng mga orders, ay i-click lang natin yung pay and take delivery dun sa taas. Then after nyan, mapupunta tayo dito. So ito yung lahat ng mga orders na ipaprocess natin. So if okay na, i-click lang natin yung submit and pay para ma-process na ni sitaw. So kung napapansin nyo po, wala na tayong notification sa pending sa taas. Kasi for pick up na sila. So, after po niyan, magwi-wait lang tayo na ma-deliver ang ating mga prinasas na mga orders. After po pala natin ma-process ang mga orders na nakapending, ay mapupunta yung ating binayad dyan sa freezing money natin. At ang freezing money pala natin ay hindi natin pwedeng i-withdraw. Ibig sabihin, yan yung inaantay pa natin na bumalik sa ating wallet balance. Kasi di ba nagbayad tayo ng mga orders. So, pag na-deliver kay buyer within 1 to 2 weeks or 14 days, magka-count pa tayo ng 3 days more para ma-process ni sitaw at mapabalik sa ating wallet balance ang freezing money na yan. Bali, yung babalik sa ating wallet balance pala ay yung pinuhunan natin plus yung profit natin na 7% na yun yung pinaka porsyento natin sa kada items na binayaran natin. So, yun yung pinakakita natin. So, pag pumasok na siya sa ating wallet balance, ay may dalawang choices tayo. First, pwede natin siyang i-withdraw or pwede natin siyang i-take ulit ng orders para mas lumago ang ating puhunan. So, yun yung process ng pag-take ng order at pag-deliver sa ating buyer. Kaya, kailangan talaga ay medyo mahaba ang pasensya natin since ang return of investment natin ay medyo matagal kasi nga ang mga ang mga buyers ni sitaw ay worldwide yan siya. So, kadalasan ay from US, from other countries, hindi lang sa Pilipinas. So, medyo matagal yung delivery time. It takes 1 to 2 weeks. Pero para sa akin naman ay okay lang naman magantay ka ng 14 to 21 days pagpalagay natin, no? Kesa naman yung ilagay natin yung pera natin sa bangko, tapos isang taon na ay
sobrang liit pa din yung interest. At least dito, ang mga ini-invest natin ay kumikita talaga. So, ipapakita ko sa inyo kung magkano na yung kinita ko in 3 days. Ito yung current profit ko. 1,221 na siya. 3 days pa lang po akong nakapag-register dito kay Sitaw. Pero, medyo matagal-tagal ko din siyang inaral bago ako nag-register dito kasi medyo ako'y takot din ma-scam. Kaya, kailangan talaga pag pumasok tayo sa isang business ay dapat nating pag-aralan lahat ng pasikot-sikot niya para hindi tayo ma-scam, 'di ba? So update ko po kayo in the coming days kung kamusta na yung progress ng aking Sitaw account. At if meron kayong questions, feel free to message me na lang. So yun lang yung tutorial ko for today. I hope mas nalinawan kayo and see you next time sa aking next vlog. So, kung interested po kayong mag-join din at mag-try ng Sitaw, you can use my code po. Ito po yung code ko and feel free to message me. Thank you for watching!